Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 21 si Chinese Ambassador Jing Quan sa Malacanang kasunod ng pananalakay ng China Coast Guard o CCG sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Nauna rito na ilikas ng Philippine Coast Guard o PCG ang dalawang sugatang sundalo sa kabila ng pangaharang ng mga barko ng CCG. Ayon sa PCG, nagtamo ng sugat sa ulo at kamay ang mga biktima matapos umano hampasin ng kahoy na baton ng mga tauhan ng CCG. Mariing kinondena ng PCG ang insidente at iginiit na hindi kailangan ng Pilipinas ng pahintulot upang magkaroon ng operasyon sa loob ng sariling Exclusive Economic Zone o EEZ. Muling iginiit ng pamahalaan na sakop ng 2016 Arbitral Award ang Ayungin Shoal at nananatiling walang bisa ang malawak na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea o WPX. Kinumpirma ng Office of the Vice President o OVP na nasa ibang bansa si Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. Ayon sa Malacanang, may travel authority si Duterte mula Hulyo 16 hanggang 31 para bumisita sa Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at Netherlands. Sinabi naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na kasalukuyang nasa The Hague sa the Netherlands ang Vice-Presidente. Ayon sa OVP, kasama sa biyahe ang mga opisyal na aktibidad at personal na laka, kabilang ang pakikipagpulong sa mga overseas Filipinos. Iginiit din ng tanggapan na walang pondong mula sa gobyerno ang gagamitin para sa buong biyahe. Nagsimula na ngayong araw ang transport strike at kilos protesta bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Manibela Chairperson Marval Buena, posibleng tumagal hanggang Hulyo 24 ang transport strike, kabilang sa kanilang mga panawagan ng rollback sa presyo ng petrolyo, pag-alis ng VAT at excise tax sa langis, at pananagutin ng mga kumpanya ng langis sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel na anila'y nagpapahirap sa mga tsuper at ordinaryong mamamaya. Samantala, nagpatupad ang Department of Transportation o DOTR, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan ng libreng sakay upang matiyak na hindi maaabala ang biyahe ng mga pasahero sa gitna ng tigil pasada. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.